Mahigit 2 bilyong pisong budget para sa Bureau of Fire Protection at update sa Kalinga Bumbero Program, ating tatalakayin kasama si Fire Senior Superintendent Annalie Atienza, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Ma'am Annalie, magandang tanghali po. Magandang tanghali po ma'am sa inyo at sa lahat ng viewers natin ngayong tanghali. Inilabas na po ng Department of Budget ang mahigit 2 billion pesos na pondo para dito. Ano po ang gagawin ng BFP tungkol dito at gaano po kalaking tulong ito para sa modernization program ninyo? Napakalaking tulong po ito ma'am, definitely sa ating ahensya dahil nga po hanggang ngayon as of April 2024 nasa 110 ang ating mga bayan na wala pa pong fire truck at fire station. So isa po ito sa priority na inaasikaso ngayon ng Bureau of Fire Protection. Ma'am, magandang hapon po. Mula dito sa budget nito, ano po ba yung mga balak na i-acquire ng inyong ahensya mula dito? At nabanggit nyo nga po, 110 na bayan pa yung walang fire truck and fire stations. Lahat po ba sila makikinabang dito sa 2 billion funds na binigay ng DBM? Yan po ang ina-assure po ng ating ahensya sa tulong po ng ating Bids and Awards Committee, yung procurement team po ng Bureau of Fire, na makomplete po yung kakulangan na yan na pagkakaroon ng fire truck at fire station dito po sa nasabi nating 110 na mga municipality. At yan po ang nasa priority list po ngayon. Kasama na po ang iba pa pong kagamitan katulad po ng ating mga PPEs dahil kasabay nga po yan sa procurement natin ng fire trucks. Okay. Gaano po sa tingin niyo po gaano katagal matatapos itong modernization efforts ng DFP para po mas maayos ang magiging serbisyo natin sa ating mga kababayan? We're looking at this 10-year program po ma'am, but hanggat nandyan po yung support syempre po ng ating higher ups when it comes to the release of the budget, pag yan naman po ay may go signal na and everything is in place, mas mabilis po yung ating magiging proseso ng procurement. At isa po yan sa talagang inaabangan na po ng both ng ating agency, ng mga tauhan natin, syempre, para mas na-deliver po natin ng maayos yung services and of course, yung community po na ating Ma'am, sa kasalukuyan po, kumusta yung mga fire-related incidents at sa bansa? At ngayon nga pong tapos na yung El Nino, ano naman po yung mga paghahanda sa pagpasok ng La Nina? Sa atin pong datos, sir, nagkaroon na po tayo ng 10,996 fire incidents from January 1 to June 10. Kumpara po nung nakaraang taon, 8,182. So nakakalungkot po na nagkaroon tayo ng 34.4% na increase fire incidents. Ito po ay nationwide. At majority po sa mga sunog na ito ay residential occupancies at caused by open flame from rubbish fire, sinundan po ng smoking, at pumapangatlo po ang open flame pa rin from agricultural and clearing operation. At sa ngayon po na nasa panahon na po tayo ng tag-ulan, ang ating pong patuloy na pagpapalawak ng kaalaman, pag-increase ng level of awareness ng ating community. Not only in terms of mga baha or other disasters, ganun na rin, patuloy pa rin po electrical causes of fires dahil nga po itong pag-uulan ay maaari pa rin pong maging sanhi ng pagkakaroon po ng sunog. Sa ibang usapin naman po, ma'am, ito pong programa ninyong Kalinga program, Ano po ang layunin nito at ano po ang kahalagahan nito? Sa atin pong nailunsad na program na Kalingang Bumbero, ito po ay isang hotline na pinrovide ng Bureau of Fire Protection para po matugunan yung ating
mga kababayan na nangangailangan din po ng ika pa nga makakausap or assistance when it comes to mental health. Dahil po ayon sa data natin, sa statistics natin, nagkaroon po ng 15% increase ng rate ng mga suicide dito po sa ating bansa. At nationwide, may bilang po tayong 3,529 na ito nga pong nasabi nating mga suicide incidents. At ang Bureau of Fire po ay nakapagtalaga ng 31 victims na na-rescue po dito po nitong 2023. Kaya meron po tayong 114 na BFP personnel that are mental health professionals. Nag-undergo po ng training dito po sa ating National Center for Mental Health at partner po, naging assistance po ang naibibigay natin dito sa NCMH para po matugunan itong mga pangangailangan ng mental health ng ating mga kababayan instead of just to rescue them during their most down moment na kanilang pag-end ng kanilang life, kumbaga. Rather than that, kailangan po ma-address natin yung pangangailangan nila sa kanilang mental health. Mhm. Ma'am Annalie, siguro po mensahe na lang at paalala sa ating mga kababayan. Salamat po unang-una sa inyong programa, sir, for helping us out in the public information. Hinggil po sa pag-iwas po natin sa sunog. Patuloy pa rin po tayong makibahagi sa mga programa ng Bureau of Fire Protection. Samot-sari po ang programa, innovations na ginagawa ng ating ahensya para tuluyan po nating ma-educate ang ating community, lalong-lalo na po yung mga elders, yung mga PWDs, at pati mga kabataan dito po sa fire prevention or sa fire safety education. In case of any emergencies, i-dial lang po nila sa 911 at para naman po doon sa ating Kalingang Bumbero, ang numero po ay 0962-458-4237. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Fire Senior Superintendent Annalie Atienza, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.